Amen, na pinutol ko po. Dahil akala ko noon, last week, 10 minutes lang ako nagsasalita, ganun po yung pakiramdam ko, ang init-init ng katawan ko. At pakiramdam ko, 10 minutes lang yung aking pagsasalita. But praise be to God. Amen. Kasi alam ko po na maraming gustong sabihin ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. And let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Muli, Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy nagpapakumbaba, humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. At nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa bawat wisdom, knowledge, and understanding na pinapaunawa mo sa bawat isa sa amin. Patuloy ka na nawa, Panginoon, maparangalan, maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy namin, Panginoon, ko hinihingi ang karunungan na nagmumula sa iyo. Awareness, Panginoon, na magkaroon kami ng intentional na cultivation, amen, na nagmumula sa iyo, Lord. Yung true intimacy, Panginoon, correction sa pagre-respond namin, yung ma-recognize namin yung mga bagay na gusto mong matutunan namin, Panginoon, as you teach us na magkaroon ng prophetic consciousness sa mga oras na to, na ang lahat ng mga bagay na pinag-aaralan namin, Panginoon, na hindi lang sapat na mapalapit kami sa iyo. Hindi garantiya na kilala ka lang namin. Hindi hindi sapat, Panginoon, na may awareness kami na may Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Hindi sapat na alam namin yung resurrection, Panginoon, kung hindi ito magkakaroon ng manifestation at transformation sa buhay namin. Kaya Lord, sa mga oras na to, we ask, Panginoon ko, na puspusin mong bawat isa ng malalim pa, na magkaroon pa kami ng malalim na pangunawa, malalim na karunungan, malalim na pagkilala sa iyo. Malalim na pundasyon, Panginoon, on how to know you. Na paano kang makilala na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. So Lord, I ask you, Panginoon, na muli mo akong ibaba at ikaw lang ang maitaas. Muling ang tinig mo ang marinig, Panginoon, at hindi po ang tinig ko. Hindi ang kahinaan ko ang makita nila, hindi ang pagkatao ko, kundi yung identity ng bawat isa na nilagay mo sa amin, Lord. Lord, we cannot mock you. We cannot mock you dahil lang sa mga bagay na hindi namin mapaglabanan. We cannot mock you, Panginoon, sa paulit-ulit na failure namin. We cannot mock you, Panginoon, kung hindi kami natututo sa bawat pagkakamali, Panginoon, na nagagawa namin sa iyo. Lord, help us. Help us to increase our faith. Help us to come closer, Panginoon, sa iyo. Help us to renew our mind, our heart, Panginoon, na mag-respond kami ng tama, Panginoon, dahil naunawaan namin ang mabuting balita, dahil naunawaan namin ang resurrection, dahil naunawaan namin ang sacrifices na ginawa mo. Correct us tonight, Father God, and let us recognize yung mga requirement na kailangan namin through our maturity spiritual. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Supurihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos na po. So last week, napag-aralan natin yung difference ng about sa pagdinig ni Cain. Amen? They are prophetic consciousness, yung prophetic consciousness nila na naririnig nila yung tinig ng Diyos. And at the same time, yung contrary or yung kaibahan naman sa prophetic na pagdinig ni Samuel at kung paano nag-respond si Samuel kumpara kay Cain. Amen? So there's different kind na pwede palang naririnig natin ang Panginoon. Bawat isa sa atin, yes, naririnig natin. Let's say naririnig ng bawat isa ang tinig ng Diyos. Pero iba-iba tayo ng respond. Katulad na lang kung paanong alam natin ang resurrection, pero iba-iba ang ating pananaw. Iba-iba ang ating pangunawa, iba-iba ang wisdom, iba-iba ang ating kahulugan about resurrection. Amen? Same thing po about our prophetic consciousness sa mga oras na to, kung paano tayong hina-highlight ng Diyos. Amen? Sa mga dapat nating malaman about spiritual activity. Na hindi to always na naa-accompanied ng understanding na meron dapat tayo. Because our wisdom grow. Diba? By grace, it growing. Kahit tanungin ko kayo ngayon, mag-iiba-iba pa rin kayo ng sagot. Amen?
Our sensitivity, natitrain yan through the guidance and instruction. And iba-iba rin ang pagtanggap natin at pag-encounter natin sa guidance and instruction ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. We all heard the Word of God. Lahat tayo naririnig natin ng Word of God, and even we hear the voice of God. But everyone, iba-iba rin ang hearing natin at responded natin kung paano tayo magre-respond sa Diyos. Kung paano nag-respond si Cain at kung paano nag-respond si Samuel. Amen? Yes, maaaring naririnig nyo ang tinig ng Diyos, pero bawat isa sa atin may nagre-respond pa rin ng arogante. 'Di ba? Na parang walang alam. Mananampalataya na pero patuloy pa rin lumalapit sa mga albularyo. Amen? Do not mock God. Alam niyo tuwing lumalapit tayo sa albularyo, parang sinasabi natin sa Panginoon na wala kang kapangyarihang gamutin kami. Yung albularyo meron. Sometimes hindi natin naiisip yun, no? Tuwing iniinsulto natin ang Panginoon, naiinsulto natin ang Panginoon sa pamamagitan ng simpleng mga bagay na ginagawa natin dahil wala tayong malalim na pangunawa sa kapangyarihan at sa resurrection ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba, tuwing lumalapit tayo sa albularyo, no, parang sinasabi natin na mas makapangyarihan yung kinreate niya kaysa sa creator. Sino pa po'y lumalapit dito sa mga albularyo ngayon? Amen? I hope and I pray, no, after this, na nagkakaroon tayo ng spiritual nearness o paglapit sa garantiya natin about resurrection of God, about pagkamatay ng Panginoon, about intimacy. Sana magsimula po ang ating pagre-recognize din sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, kung totoo yung mga sinabi ng bawat isa sa atin na naniniwala kayo na tinalo niya ang kamatayan, bakit yung mga sakit? Di ba hindi kayo naniniwalang pinagaling kayo? Tayo. Amen? Bakit kailangan nating lumapit sa kinreate ng Diyos kaysa sa creator na lumikha? Tigilan na po natin at iwasan na po nawa natin po ang pagiging arrogante. Amen? I hope we hear a lot. Nakakarinig po tayo ng salita. Ilang taon na po tayo sa gawain. Ano po? Sa katulad ng tinuturo ni Pastor Carl, at Pastor Charles sa bawat isa sa atin, pasunurin natin ang ating mind. I-renew natin ang ating mind. Huwag po tayong paulit-ulit po na bumabalik sa dating tayo kasi para tayong mga zombie. Napatay na yung dating lumang tayo pero patuloy pa rin tayong bumabalik-balik, binubuhay natin. Amen? So napakahalaga po na we hear this, naririnig natin to, at the same time, inaalam natin. Amen? Because kung nabubuhay pa rin tayo sa kasinungalingan at nandun pa rin tayo, 'di ba? At wala tayo sa katotohanan ng Panginoon, baka wala pa tayo sa alignment. Kaya ito pong mga pinag-aaralan natin, kino-confront po tayo nito. Amen? So ngayong araw na to, maiko-continue po natin yung prophetic consciousness. Okay, consciousness, uulitin ko po, may malay ka sa sinusundan mo. Amen? Hindi po to arrogancy. Sumusunod tayo sa Diyos kasi kilala natin yung sinusunod natin. Wala tayong walang malay. Alam mo yon? May malay tayo kaya tayo nagpapatuloy sa gawain. May malay tayo, may awareness tayo kaya tayo sumusunod. Kaya tayo nag-o-obey kasi may malay tayo. Amen, Ate Cristita, Ate Tita Annalisa, Ate Kat, Ate Jolly, sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo kulang-kulang. Amen? Maayos po ang pag-iisip natin. Normal po tayo. Amen? Wala po tayong problema sa utak para sabihin po na wala tayong kamalayan sa atin pong sinusunod. Sinasamba, pinasasalamatan, at ginoglorify sa pamamagitan po ng ating mga buhay at sinusunod. Amen? So, kuhanin po natin yung lesson sa buhay po ni Tatay Saul, si Saul, and si David. Amen? Yung prophetic consciousness nila. So, itong istorya po na to, no, kung last week from Cain naman at kay Tatay Samuel, prophetically, dito naman po is about Saul and Tatay David.
Ang story po ni Saul, ni Haring Saul at ni Haring David ay nag-e-emphasize po ng kung gaano ka-kritikal ang pagre-respond, amen, ng isang tao sa tinig ng Diyos. Amen. So, si Haring Saul po, nag-respond siya para sa confrontation ng kanyang mga excuses. Dahil ayaw niyang mawala yung kingdom na pinaghaharian niya. Amen? So tayo po'y dumako sa 1 Samuel 15 hanggang 20, verse 20 po, hanggang 22. First Samuel, no, First Samuel 15, okay, verse 20 po hanggang 22. Sabi po dito, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapunta niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amelita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin si Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Amen. So ganun pala kahalaga po yung tinig, ang pakikinig natin sa tinig ng Diyos. Okay. So now, let's go to David. Para hindi na po tayo maging mahaba. Si David naman yung contrast, amen, ng kanyang pag-respond sa genuine repentance, yung pagsisisi, para naman i-secure niya. Yun yung kaibahan, no? Para i-secure niya yung tinig ng Diyos na mag-continue sa kanya, yung guidance and favor ng Panginoon. Amen? So tayo naman ay dumako sa 2 Samuel. Mabilis lang po ito. 2 Samuel, pakinggan nyo lang pong mabuti. Chapter 12, verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, ito po nung kinumpront siya ng propetang si Nathan. Nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Amen. So praise God, ito po yung makikita natin, yung contrary, yung isa, piling niya, sinunod niya yung sinabi ni Yahweh, 'di ba? Sinunod daw niya at sinisi yung mga tao. Ito naman makikita niyo yung pag-respond ni David, inako niya, 'di ba? Inadmit niya yung kanyang kasalanan at humingi siya ng tawad kay Yahweh. At bago niya pa gawin na humingi ng tawad, nakita na ng Diyos yung kanyang puso na nag-humility siya, no? At pinatawad na agad siya, sinabi ni Prophet Nathan. Yung isa naman, pinagmamalaki niya pa yung ginawa niya. Nasabi, lipunin niyo lahat. Yun ang instruction ni Yahweh sa kanya. Pero anong ginawa niya? Pati yung, excuse me po, pati yung leader, inuwi niya pa. At kinuha niya pa yung baka. Nagtira pa siya ng matatabang baka. At gusto niya pa i-glorify siya. 'Di ba? Parangalan pa siya. So, dito po sa pakikinig sa Panginoon Diyos, ayon sa ating prophetic journey. Kasi we are all prophetic. Naniniwala po ako. We are prophetic people. So, sa journey ng ating mga prophetic na consciousness, amen, napakahalaga po ng ating pag-respond.
o pagsagot natin doon sa tinig na ating narinig. Kasi dahil dito, sa pagtugon natin, amen? Kung totoong sumasang-ayon tayo sa sinasabi ng Diyos, naniniwala tayo sa Kanya, na totoo'y sinasabi niya, na hindi niya tayo ipapahamak. Kasi ang pag-respond natin, yung unang magde-determine sa atin ng direction at fulfillment ng kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay natin. So, kumpara sa dalawang king na to, amen? Itong king na to, dalawa silang king eh. Pareho silang naging king, parehong may kapangyarihan, parehong may kingdom, parehong alam niyo yun, may posisyon. Pinosisyon sila ng Panginoon sa posisyon na alam ng Diyos. Inanoint din sila pareho. Pero nakita nyo, no? Even magkapareho sila, same God din yung kanilang pinaglilingkuran, pero magkaiba sila ng respond. Ganon din tayong lahat. Iisang Diyos ang ating sinasamba, pero iba-iba tayo ng respond. Iba-iba tayo ng pag-obey, iba-iba tayo ng pagsunod, iba-iba tayo ng pananampalataya. Amen? Kapag dating sa panahon na tayo po ay binibigyan ng direction ng Panginoong Diyos, ng instruction ng Panginoong Diyos, at the way na nagre-respond tayo sa kapanawagan ng Panginoong Diyos. Amen? So dito makikita natin yung call to intimacy and alignment ng bawat isa. So, different person, different respond. Different person, different intimacy. Different person, different alignment. Depende sa pagpili natin kung paano tayo magre-respond prophetically sa consciousness na meron tayo, sa kamalayan na meron tayo, sa pagkilala na meron tayo, sa pananampalataya na meron tayo, sa pagsaserve na meron tayo, sa obedient na meron tayo. So si Tatay Samuel, yung journey niya as a servant, bilang seer, nakakakita siya as a prophetic. Nagsimula siya sa pagsunod at pag-respond sa Panginoon sa pagkakaroon ng humbleness. Nung sinabi niya na, "Speak to me, Lord. Your servant is heareth." Magsalita ka, O Diyos. Alam niyo, no? Pag naririnig natin ang tinig ng Diyos, yung gusto mo pa siyang marinig para maliwanag mong marinig yung kanyang instruction para sa atin. Itong humility na to ang nagbigay kay Tatay Samuel ng salita at bawat tinig ng Diyos na narinig niya na wala siyang nasayang, walang nalaglag sa lupa, na hindi natupad sa pamamagitan ni Tatay Samuel dahil tama ang kanyang alignment, tama ang kanyang intimacy, tama yung puso niya, yung intensyon ng puso niya sa pag-respond niya sa tinig ng Diyos nung narinig niya dahil nagsimula siya sa humility na naging contrary naman ng pagdepensa ni Cain sa kanyang pag-respond. Si Cain, inillustrate sa kanya na kahit na may prophetic consciousness siya, nung nag-iisa siya, sa panahon na nag-aalay sila mula pa lang sa kanilang magkapatid, nakita natin yung respond niya, kung paanong pinaalalahanan siya ng Panginoon sa instruction. Kumakatok ang kasalanan sa iyo, Cain, pero paglabanan mo, sabi sa kanya ng Panginoon. Hindi pala sapat po na naririnig natin yung tinig ng Diyos. Kaya, wag nating sabihin na sapat ang salita ng Diyos para po tayo sumunod. Kasi maraming nagbabasa po ng salita ng Diyos cover to cover. Nabasa ko yung Bible, di ba? Cover to cover. Mga kapatid, hear me by the Spirit of God. Hindi po pala sapat. Yung iba, sabi ng mga churches, sapat na ang Bible. Sabing ganun. Basahin nyo lang yung Bible, okay na. No! Mga kapatid, hindi po sapat ang Bible. Dahil may iba't ibang kaparaanan ng Diyos. May iba't ibang encounter ang Panginoon. Tinatawag po tayo ng Diyos sa consciousness natin, kamalayan, na even right now, hindi nagbabago ang Diyos. Kung naririnig ang tinig ng Diyos noon, naririnig din po ang tinig ngayon. Pero alam niyo, ang pinakamahalaga mga kapatid,
yung maturity natin kung paano tayo nagre-respond. Dahil si Cain, hindi pala naging sapat yung pagdinig niya ng direct sa tinig ng Diyos dahil mali yung alignment ng puso niya. Kahit pala basahin mo yung salita ng Diyos, kung hindi mo nabago ang puso mo at intensyon ng puso mo, hindi naka-align ng puso mo, mali ka pa rin. Kung hindi puro ang puso mo, mali ka pa rin. Kahit pala basahin mo yung Bible, marinig mo yung tinig ng Diyos, yung calling niya, yung assignment mo, yung purpose mo, pwede palang mamali ka pa rin. Kapatid, we are all conscious sa naririnig natin ngayon. At napakahalaga ng pagsunod. Akala mo ba? Sabi ang offering mo, ang burnt offering mo, o ang sakripisyo, diba? Kumpara sa obedient ng tinig ng Diyos, ang mahalaga. Diba po? Pwede kasing nag-o-obey ka, pero hindi mo sinuunod yung buong instruction. Amen? Nag-partial obedient ka lang. Mali pa rin pala yun. Amen? Kasi, sa Panginoon, ang gusto niya, pag sinabi niya yung instruction sa'yo, ibig sabihin, binigyan ka niya ng direction sa gagawin mo. May leading, may guidance. Amen? Pero pag hindi mo sinunod, hindi tayo pwedeng umasa sa fulfillment, di ba? Dahil hindi pwede sa Kanya yung kalahating pagsunod. Amen? Ang gusto ng Diyos, buong-buong pagsunod. At tayo ay may malay po sa ginagawa natin ngayon. May kamalayan po tayo. At yun yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon ngayon. Tinanong ko kayo, bakit ko kayo tinanong about resurrection? Kasi doon po tayo tinitingnan kung ano ba ang pangunawa natin sa malalim na karuhulugan ng lahat ng ginawa ng Diyos na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Kung totoong espiritu ang sinusunod natin, nasa buhay tayo. Amen? At wala sa kamatayan. At kung totoong nasa katotohanan tayo, wala tayo sa kasinungalingan. At conscious tayo doon. May malay tayo doon. So, ang totoong prophetic consciousness, mga kapatid, nagde-demand ng humility. Amen? Hindi lang ito instruction, kundi dinidemand niya. Humble yourself. Amen? So, nagdidemand po ito ng humility sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng true prophetic consciousness kung paanong ginawa yun ni Tatay Samuel. Amen? Si Tatay Samuel, seer siya, hearer siya. Amen? Obedient siya. May humility siya. He know how to honor God. Kaya walang salita niya na nalaglag sa lupa na hindi natupad. Sa murang edad niya, kapatid, wag mo sabing bata ka pa, matanda ka na ngayon. 'Di ba? Wag po natin sabihin, dahil pare-pareho tayo ng espiritu na nilagay at dineposito sa atin, hindi magkakaiba ang espiritong bumuhay sa'yo mula sa patay katulad ng same spirit na meron ang Panginoong Jesus. That's the Word of God. Kaya intentional po ang cultivation ng Diyos. Hindi aksidente. Intentional. Katulad ng sinabi ko kagabi, hindi aksidente na born again ka ngayon. Kaya yung paghuhubog ng Panginoon sa atin, hindi po aksidente. At ang true prophetic consciousness po pala, nagdedemand din siya ng responsive obedient. Ulitin ko po. Ang true prophetic consciousness, ang totoong may kamalayan sa prophetic ay yung may humility before the Lord. Amen? May intentional na paghuhubog, na pagpapahubog. Let's say pagpapahubog dahil siya ang naghuhubog. Intentional. Amen? Ibig sabihin, sinisik po. Sinisik mo yung kingdom. Sinisik mo yung way. Sinisik mo yung God.
Hindi ka pwedeng naghahanap ng hindi intentional. Hindi pwedeng sinabi, seek the kingdom of God and His righteousness, pero aksidente. Amen? Kapag sinabing hinahanap mo, mean intentional yun. Dinesisyonan mo na hanapin yun. Hindi siya aksidente. Amen? Kaya malamang, ang true consciousness ng prophetic respond mo ay obedient dapat. Amen? Diba? Dapat pagsunod, hindi excuse. Katulad ni Saul. Hindi partial. Ang responsive, ang totoong nakarinig ng tinig ng Diyos, naghahambol. Obedient agad. Hindi yung, narinig ko yung sinabi ng Diyos nakikipagtalo pa nga ako Ha? Nakipagdebate ka pa sa Lord? Sandali lang. Di ba? Nakipagbargainan pa tayo sa God? I think, hindi natin nauunawaan. Di ba? Yung true prophetic consciousness kung nakikipagdebate tayo sa Diyos. 'Di ba? Wag Lord, hindi. Kaya nga, yes, totoo po nangyayari sa atin 'yon. Lumalaban tayo, pero nanalo ba tayo? 'Di ba? Nanalo po ba tayo pag nakikipagtalo tayo sa Diyos? Kasi, alam niyo po, ang totoong conscious na narinig mo ang Diyos, ang tinig ng Diyos, obedient. Nagre-respond ka ng obedient. Unless, pinili mong hindi mag-obey. So, through Christ Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, the second Adam, we can inherit purity. Minana natin yung purity. Amen? Minana natin yung kalinisan ng puso niya. Minana natin yung clarification, yung malinaw na instruction na nagmumula sa tinig ng Diyos, sa salita niya. Sinabi ko po sa inyo noon kung saan natin pwedeng marinig ang tinig ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. At yun lahat, minana natin mula kay Kristo Jesus na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Mula sa Espiritu niya. Diba? So mula sa Kanya, na-inherit natin, hindi lang ang kalinisan, hindi lang ang clarity, pati righteousness, pati prophetic life. Amen? Dahil siya ang the highest prophet. At kung iisang Espiritu ang nasa iyo at nasa akin, conscious ka dapat na nasa atin, di ba? Ang kalayaan sa depekto, di ba? Kalayaan sa kakulangan, di ba? Kalayaan sa kahihiyan. Kalayaan sa piling natin kulang tayo. Kasi we are one na ngayon. May oneness tayo. Kaya may kapangyarihan tayong tapakan, sabi nga 'di ba, ang serpent, ang evil, ang demons because of him. 'Di ba? May righteousness tayo, may holiness tayo because of him. May goodness tayo because of him. May fruit of the Holy Spirit tayo because of him. Meaning, ang conclusion natin dito, confidently, dapat na-i-embrace natin yung divine calling ng God sa buhay natin. Because we are prophetically conscious. Amen? So masasabi po natin na kung maya-align natin ang renew mind, renew heart, makakapag-respond po tayo na nade-determine natin ang direction and fulfillment ng Panginoon sa buhay natin. Kaya we are calling po, tinatawag tayo ng Diyos to intimacy and alignment. Amen? So hearing God, nag-i-initiate ito ng prophetic journey natin. Na kapag narinig po natin ang tinig ng Diyos, magre-respond po tayo with humility, hindi contrary. Hindi defensive. Hindi nagdidepensa pa tayo sa respond natin, kundi i-illustrate po natin yung prophetic consciousness na kahit nag-iisa tayo, andun po yung ating full na surrender. 100% po. Magre-respond tayo ng obedient at naka-align yung puso natin sa Panginoong Jesus. Amen?
Kaya I believe and I pray po sa mga pinag-aaralan natin na 'to, magkaroon po tayo ng genuine na repentance at i-secure natin, amen, na katulad ni Tatay David, yung continue para hindi tumigil yung favor, yung grace, 'di ba? Para ma-fulfill niya yung kanyang assignment at purpose sa Panginoon. Binaba niya yung sarili niya. Nagpakumbaba siya sa Diyos. At kaya nga kung makikita natin yung panalangin niya sa Psalm 51, Lord, create me a clean heart. Amen? Di ba, do not take away your spirit in me, sabi niya. Create me a clean heart and renew the spirit in me. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na sa maikling mensahe po na to na nakarugtong po last week, marami pa rin tayong pinulot, marami pa rin tayong naitanim sa puso at isip natin na magre-renew po ng consciousness natin. Do not mock God. Huwag natin i-mock ang Lord sa pamamagitan ng hindi lang natin simpleng pagsunod. Huwag natin ibagsak, amen, ang ating pagkilala sa Diyos dahil lang sa simpleng disobedient natin. Kasi the more na dinidisobey natin si God, hindi po natin namamalayan na paulit-ulit natin siyang minamock. Amen? Yes, hindi nga tayo gumagawa ng kasalanan, pero yung simpleng partial disobedient po, yung, di ba, partial obedient natin sa Kanya is mocking po. Amen? Kaya po rin po ang Diyos, let's pray. Heavenly Father, we thank you. We praise you and we glorify your name. We thank you, Panginoon, sa mensahe ngayong araw na to na magkaroon kami ng malalim pang consciousness. May tanim ang pundasyon namin, Panginoon, sa knowledge, understanding, Panginoon, at foundation na before the foundation of the earth, Panginoon, na kay Kristo Jesus. Sa lahat ng ginawa niya, sa lahat ng finish work niya, Panginoon, na makasunod po kami. Bigyan niyo po kami ng puso na masunurin, puso na sumusunod, tenga, Panginoon, na bukas na nag-o-obey, Panginoon, sa iyong tinig. Maraming salamat sa prophetic consciousness na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po sa mensahe sa araw na to, Panginoon, na nag-grow kami maturity. Yung maturity namin spiritually through the Word of God na lumalabas sa iyo, Panginoon. Na hindi lang kami sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa tinig na nagmumula sa aming Diyos na buhay sa pamamagitan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito po ang aming samot na langin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa loob ng gawaing ito. Pagkalooban niyo po kami ng pangunawa, Panginoon, na mapalalim pa ang mensaheng ito sa pamamagitan ng respond ng bawat isa through the wisdom na nagmumula sa iyo na maibahagi sa oras na to, sa gawaing ito. Na maitanim sa puso at isip namin, na mahakbangan namin sa buhay Kristiyano, na magkaroon kami ng Kristiyanong wais magdesisyon, wais na sumunod, Panginoon, nagkakaroon ng humility, amen, hallelujah, ng honoring at acknowledging at recognition, Panginoon, sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po, sa Diyos po ang papuri, and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos.